Good evening, everyone. Here's what I learned about the chapter 7, which is the construction of machineries, cranes and elevators. uh, Actually, yung chapter 7 is all about, I think, crane safety. All about crane safety. Yun nga, yung crane is, kung makikita nyo, maraming kinds naman ng crane. Yung meron yung, for example na yung doon sa KCC Mall, yung napakatagkad, that is what you call tower crane. Actually, marami pang kind ng crane. Meron yung crane na drivable, meron yung crane na install, yung need na install, hindi pwede magalaw. Marami yan, usually maraming crane sa I think sa mga factory. Sa mga factory or yung mga factory, yung mga kadalasan merong mga may mga matataas na mga gamit kasi usually may mga bagay na hindi kaya buhatin ng tao pataas, kaya ginagamit yung crane. Usually yun yung gamit ang crane para iangat yung mga gamit. For example, yung sa mga bakal, sa mga pag magpatayo ng building, di ba? Ginagamit yung crane para yung mga bakal ginagamit ng sasakyan, which is yung crane, para iakit yung mga bakal sa 3rd floor, 4th floor. Tsaka para mas mapadali na din yung trabaho nila. Kaysa naman sa kung bubuhatin mo, for example, yung pagkuha ng mga hollow blocks or yung mga cement na tao lang gamit, di ba? Ang hirap kasi akit pa sila. Minsan hihilain pa nila, which is kung gamit mo crane, madali na lang, iakit na lang, ibuhos na lang or whatsoever, buhatin ka na mabigat. Kahit kaya nga mayroong crane kasi para mapagamit yung mapadali yung work ba, tsaka yung mga mabibigat ganoon. Tsaka yung isa pa yung tingnan ko, yung safety lagi. Kahit saan naman siguro safety talagang pinakaingatan. Kaya pag may na-operate siguro na crane, better na wag na dumaan sa ilalim or kunwari sa taas sa crane. Better na rin yung driver at yung mga tao, mga workers, wag dadaan kung saan yung dadaanan ng crane or saan yung dadaanin ng binubuhat ng crane, or yung operator nga, wag idaan doon sa mga possible na mahulugan, kasi pinakaingatan natin yung baka may matamaan tayo, may mahulugan tayo na magkakos pa yun ng injury. Pagka pinaka worst is baka bala mamatay dahil doon, kaya better na mag-ingat, kaya safety palagi. Tsaka yun nga, laging tandaan is ingat, mag-ingat. Pag ikaw nag-operate ng crane, need mo talaga ng learnings. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo, alam mo kung paano i-operate yung isang bagay, yung crane. Sabi natin, alam mo na, meron ka ng alam, pero dapat pag-iingat pa rin tayo kasi hindi basta-basta yung pag-operate ng crane, kasi possible pa rin talaga na may mahulugan tayo at may masasira. Tsaka dapat hindi nilalapitan or nilalaruan yung crane kasi hindi naman yun para bagay na laruan ginagamit ito sa trabaho, sa work, which is mabigat po masyado at pwedeng mag-cost ng pwede makasawi ng buhay. Tsaka yun nga, it's better the safety first lagi. Tsaka yun nga, isa pa nalaman ko is meron din yung ating signalman, merong signalman na magsisignal sa crane kung abante, atras, gilid, right, left. Tsaka siya lang yung taong pwedeng maging sign ng operator para alam niya yung ginagawa niya. Kaysa naman sa naghuhula-hula lang siya kung saan niya ihulog o saan yung punla. Tsaka I think isa lang yung crane, yung signalman, isang tao lang to. Tsaka wala dapat malapit sa kanya. Dapat siya lang mag-isa. And I think that's all. Thank you.